No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. You cannot serve both God and money. Sa Tagalog, ating pong basahin ng sabay-sabay. Walang alipin, makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at ibigin ang dalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang dalawa. Hindi niyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kailangan. Hindi daw maaaring maglingkod o sumamba ng sabay sa Diyos at sa pera o sa kayamanan. Actually, napansin niyo ba, hindi naman sinabing hindi pwede maglingkod ng sabay sa Diyos at kay Satanas. Ang ginamit o ang sinabi sa Diyos at sa pera o sa kayamanan. Dahil kapag binanggit sa atin o sinabi sa atin na sino gusto mong sundin at paglingkuran, sa Satanas ba o ang Diyos? Siyempre, outright sasabihin natin, siyempre Diyos. Pero ibang usapan kapag pera na. Pag pera na pinag-uusapan, medyo parang harmless kasi legit legit na kailangan ng tao. Pero ito nga po ang nais kong pag-usapan at pag-aralan natin sa pasimula sa araw na ito, sa araw ng linggo nito. Pero saglit po muna tayong dumulog sa Panginoon sa panalangin. Dakilang Diyos, muli, dumudulog kami sa iyo, maharap kami sa iyo, at humihiling na pasyahan mo kami. Bigyan mo po ng liwanag, tanglawan mo ang aming mga isipan, yung mga kaisipan na naipunla, na itanim sa aming mga isip, patungkol sa kayamanan. Bigyan mo nga po kami ng wastong pangunawa tungkol sa aspetong ito ng aming buhay. Tungkol sa salapi, tungkol sa kayamanan, tungkol sa mga bagay na inaasam-asam ng ordinaryong tao dito sa sanglibutan. Itama mo po, Panginoon. At nawa malinya, mag-align yung aming mga kaisipan sa iyong kaisipan, Panginoon. Ito po ang aming kahilingan, panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So maliwanag po ang sinasabi sa banal na kasulatan na mayroong dalawang pinapanginoon ang mga tao sa buhay na ito. Either you are worshiping and following God, or you are worshiping and following Mammon. Ang Mammon po, sa English yun, Mammon is an Aramaic word referring to wealth, riches, and money. So, ang choice is God or money, God or riches, God or possessions. Hindi daw tayo pwedeng maglingkod ng sabay sa dalawa. Kailangan tayong mamili. At hindi naman po sinasabi ng Panginoong Diyos na kapag pinili mo ang Diyos, ay gusto mo nang magpakahirap o gusto mo maging dukha. Dahil hindi yun ang pangako ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Kapag sumunod ka sa Panginoong Jesus, anong pangako niya sa atin? Isang masaganang buhay. An abundant life. But of course, yung definition ng abundant life, hindi nakasunod sa worldly definition. It's not always defined by wealth, possession, and money. Pwedeng masagana ang buhay mo, sagana sa kapayapaan, sagana sa kagalakan, sagana sa karangalan, dangal. Hindi ka nahihiga sa salapi, pero hindi ka rin naman ginugutom ng Panginoon. Kailangan malinaw po yan. Na hindi po ako sumusunod dahil sa Panginoon, maghanda ka ng maghirap. Hindi po totoo yun. Dahil maliwanag ang sinabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 6:33. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng ito ay
idadagdag sa'yo. Yung tinutukoy niyang ito, bago niya sabihin lahat ng ito, alam naman po natin kung babalikan natin yon, ang binabanggit niya, yung pagkain, yung damit. So lahat ng kailangan sa buhay na ito, idadagdag niya. Unahin mo lang siya. Ang nangyayari, kahit Kristiyano, madalas, hindi natin namamalayan, nababaliktad natin. Ang pinupursu natin, ang hinahabol-habol natin, kayamanan, mga karangyaan sa buhay, at ginagawa lang natin dekorasyon ng Diyos. Alam niyo ba, decades ago, and I think, ngayon, nangyayari na naman, ang tawag sa Pilipinas, that was, I think at the close of the 20th century, Sick Man of Asia. Bakit Sick Man of Asia? Katatapos lang nating mahango sa dictatorship. Our coffers was ravaged, pinagnakawan ng ating kabangbayan, dinala sa Switzerland, dinala sa mga malalaking building sa Amerika ng pamilya Marcos. Baka hindi nyo alam yan. And just refreshing ourselves with history. Pero hindi natututo ang tao. Hindi natututo ang specifically ilan tayong mga Pilipino. Ang nakakalungkot, mga kapatid, we pride ourselves in being the only Christian nation in the Far East. Sinasabi natin tayo lang ang Kristiyanong bansa sa malayong silangan. Pero bakit napaka-corrupt natin? Number 2 tayo. During the time of Marcos, he was number 2. Number 1 was Sukarno of Indonesia. Ngayon pala, kasabay natin ang Indonesia sa mga nangyayari ngayon. Sila rin gulong-gulo dahil sa corruption ng kanilang mga so-called public servants, mga politicians. Sila nagrarally na, nag-people power na sila laban sa kanilang mga politiko. Na ganun din ang ginagawa. Ang kasakiman is a universal malady. Hindi ito sakit ng Pilipino lamang. Ito'y sakit ng puso ng tao, ang kasakiman. Kung nagbabasa kayo ng dyaryo o medyo napapanood nyo sa social media, mas malala ang nangyayari sa Indonesia. They are taking to the streets their grievances, their issues. Ang nakakalungkot po, babalikan ko yung binanggit ko kanina. We are being called the Sick Man of Asia, and perhaps pabalik na tayo doon dahil sa trillion natin utang. And yet, sabi, Christian tayo. The only Christian nation in the Far East. Christian yet corrupt. Kristiyano pero tiwali. Pumupunta sa simbahan, pero puro katiwalian na nasa puso at isipan. Ang pagka-Kristiyano o yung pagsunod sa Diyos ay ginagawang forma. Pakitang tao. Dito po sa BOC, nais-nain natin na ang paglapit natin sa Diyos ay sa isang makatotohanan paraan. Ayon sa ipinapanukala o sinasabi ng Biblia. Kasi pwede mo siyang i-interpret ng makatao. Hindi ayon sa pagpapaunawa ng banal na Espiritu. Ang hinahanap natin yung kaunawaang nagmumula sa Panginoon. Sabi sa Jeremiah 17, the heart of a man is desperately wicked. Napakasama ng puso ng tao. At yan ang dahilan kung bakit dumating ang Panginoong Jesus sa lupa. Batid niya na ang sama-sama ng puso natin. Papunta tayo dun sa pag sinasabi nila, bakit naman tayo kailangang magdusa sa ginawa
ginawang kasalanan ni Adan at Eva, sila naman yun eh. Sila yung sumuway. Sila yung lumabag sa kautusan ng Diyos. Pero kung tayo po ay magiging tapat mismo sa ating mga sarili, hindi po natin pwedeng i-excuse ang ating mga sarili. We have our own share of wickedness. We have our own share of dishonesty. Kaya nga, dapat po lagi tayong nagpapasuri ng ating mga puso sa Panginoon. Every day, we need to enter the presence of God and let Him examine our hearts. Kasi pwedeng dumadalo tayo sa simbahan, active na active pa nga, pero hindi natin namamalayan. The spirit of the world is already steeping or sweeping in to our hearts. Kailangan natin daily, we are feeding our souls with the Word of God. Hindi pwede yung nabasa mo kahapon, nung isang linggo, nung isang buwan, nung nakaraang taon, you will survive with your readings last month, last year. Kailangan po natin dumadako sa presensya ng Diyos. Dahil sa presensya ng Diyos, ang liwanag niya yung tatanglaw sa ating mga pagkatao. Hindi sa sinasabi ng ibang tao. Kasi pwedeng mali sila eh, kasi nakikita lang nila yung panglabas. They don't really see what's inside. They don't see the malice. They don't see the dishonesty. They don't see the corruption inside. Pansin niyo ba sino rito yung inanay yung bahay, inanay yung mga furniture? Nakakita na ba kayo ng mga bagay na inanay? Inanay ang cabinet, inanay ang bahay. Nakita niyo ba na sa labas buong buhok? Pagbukas mo, ubus na. Kinain na ng anay. Mga kapatid, ayaw natin ang ganyang buhay. Maayos sa labas, pero kinain na ng anay ng kasalanan yung ating mga buhay. Dahil pinapapaniwala natin ang ating mga sarili na okay naman tayo eh. Nagsisimba tayo eh. Ang gaganda ng sinasabi ng mga tao tungkol sa atin. Pero hindi yung sinasabi ng tao. Anong sinasabi ng Diyos? Ayon sa tunay niyang nakikita sa buhay natin. Kailangan yun po yung pangunahin sa atin. And we can only align and abide with God's will if we are reading His Word. Ito po yun. Ito po yung magiging pamantayan natin. Paano tayo mamumuhay? Kasi maraming Kristiyano tayo, pero napakamali ng ating pananaw tungkol sa pera, sa salapi. Naniniwala ako yung mga ngayon hinahabol ng batas. Ngayon, pahiyang-pahiya sa social media. Basa pa kayo mga nangyari ngayon sa ating bansa? Sa DPWH, yung mga politiko natin sa Kongreso, sa Senado. Lahat yan nagsisimba. Lahat sila may reliyon. Pero anong nagawa ng reliyon? Di ba? Na-distinguish na natin. Anong dapat meron tayo mga kapatid? Reliyon o relasyon sa Diyos? Kailangan natin magkaroon ng tunay, makatotohanang relasyon sa Diyos. Kasi yun lang ang maghahatid ng tunay na takot sa Diyos. Banal na takot sa Diyos. Hindi yung takot na, baka mahuli ako Baka madiscover yung ginagawa kong kabalbalan. Yun ang takot eh. Hindi yung takot na matakot kang gumawa ng kasalanan. Matakot kang pasamain ang loob ng Diyos. Matakot kang maghatid ng kahihiyan sa pangalan ng Diyos. Ang kailangan natin, tunay na relasyon sa Diyos. At ang mga nakikita sa kasalukuyan, yung mga nakikita natin, kitang-kita natin ang bunga ng religion sa buhay ng maraming mga Pilipino. They have religion but they don't have Christ in their hearts. And even with us, professing to be Christians,
Alam niyo nga, napatanong ako isang araw. Actually, pinost ko to eh. I think 2 days ago. Napaisip lang po ako. Galit na galit tayo dun sa mga nagnanakaw at nagnakaw ng bilyon-bilyon. Di na bilyon-bilyon ang usapan ngayon, ha? Bilyon-bilyon. Alam niyo ba kung gaano karami ang bilyon-bilyon? Alam niyo ba kung gaano karami yun? Ha? Pagka milyon, 9 zeros. Tama ba, sir? 9 zeros. Pagka billion, 12 zeros. 12. Grabe. Grabe yung kasakiman ng tao. May kumumplete nga eh. Parang 2.8 million a day for a month. Hindi mo kayang ubusin yan. Ano yun? Magpapakalunod ka sa steak hanggang sa mabundat ka? O sa... Anin mo ang sobrang dami ng pera na ibibigat mo lang, hindi ka makakapalit sa langit sa sobrang takatakawan sa pera. Na sobrang bigat. Bilyon-bilyon. Napaisip nga ako, sabi ko, kung ako kaya ang alukin ng milyon-milyon, matanggihan ko kaya? Kasi ang tapang natin magalit eh. Nakawan tayo. Balik na rin natin ang sitwasyon. Tayo ang nasa posisyon nila. DPWH official ka. May kakuntsaba ka, matatago naman eh. Pare, isang pirma mo lang, 40 million. Tatanggi ka. Tatanggi ka. Natatanggihan mo kaya? Ask yourself. Let's ask ourselves. Tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Do we have the moral strength and fiber to reject sin? Pag andyan na, babae na ang nag-aalok sa'yo ng kanyang sarili. Hinahabol ka ng babaeng napakaganda. Eh, may asawa ka na eh. Matatanggihan mo kaya? Do we have the moral strength to deny, to defy? Galit na galit tayo. Pero mga kapatid, let's examine our hearts. Kanino ba tayo nagagalit? Sa tao o sa kasalanan? Galit tayo kasi pinagnanakawan tayo. But given the opportunity to also commit corrupt practices in exchange for millions and billions, tatanggi ka kaya? Tatanggihan mo kaya? Tanungin natin ang mga sarili natin. Kasi habang nagagalit ka, dapat magalit ka sa kasalanan. Kasi gusto rin niyang pumwesto sa puso mo eh. At alam niyo, makakatanggi lang tayo. Ito na po, mga kapatid. Paano ba makakatanggi sa kasalanan? Paano ba makakatanggi sa tukso? Anong paraan? Para makita natin ang tukso for what it is. Alam niyo ba ang Biblia nagbigay ng contrast between the riches that come from God and the riches that come from your self-efforts. Self-made man. No? Pinapalakpakan natin yung mga self-made man. Yung mga taong rags to riches. Ngayon daw hindi rags to riches eh. Ano na ba ngayon? Ha? Rags to riches na daw. Magnakaw para yumaman. Grabe. Nakakapanindig, nakakapanghilakbot, mga kapatid, yung kung paano sila lumulustay ng pera, yung mga opisyal ng pamahalaan. 300 million pesos pinapatalo sa casino in one night. 300 million. Yung isang anak, nepo baby daw yun. Nepotism. Ibig sabihin ng nepo. Nagta-travel 37 countries. Private jet. And nakapost sa social media yan.
Ngayon yata sinara na. In-laws na. Meron silang nabibiling mga residential houses sa Malibu, sa US. Mga pet houses sa BGC, sa hindi mo maipaliwanag na greed. Habang karamihan tayo, hindi ko kayo pinapagalit, I'm just showing you the picture. Habang karamihan ng mga Pilipino nalulunod sa baha at putik, sila nagpapakalunod at nagpapakasasa. Sa pera, sa buwis na binabayaran ng mga tao. Ang sabi na heartless, wala silang mga puso, o baka naman hit na. And they don't really care. O baka hindi sila nagbabasa ng news. Masama ba ang pera, mga kapatid? Masama ba ang pera? Hindi masama ang pera. Anong masama? Mahalin ang pera. Ang masama ay ang magmahal at sumamba sa pera. Narinig niyo na ba yung linya na basta pera, sama ko dyan. Basta pera ang usapan. Walang tanggi. Yan na po yung sinasabing you cannot serve both God and money. Kaya ang title nga ng ating series, Sa Ngalan ng Pera. Hindi sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Hindi sa ngalan ng pera. Sa ngalan ng salapi. Sa Amerika, meron silang satire dyan, yung Almighty Dollar. Hindi Almighty God. Almighty Dollar. So, anong sabi sa unang Timoteo 6:9? Huwag muna natin puntahan. Gusto ko itong pinost ni Ann. Hindi masama ang pera. Balikat natin, Ann. Hindi masama ang pera. Ano daw ang masama? Basahin muna natin. Pinost mo. Pero masama ang pagmamahal sa pera. Ang tawag sa pera, amoral object. Amoral. Ano ibig sabihin ng amoral? Neither bad nor good. Nagiging masama ayon sa gamit. It's not immoral, it's not moral, it's amoral. Pag sinabing amoral, according to how it was used, it becomes moral or immoral. Ganun din ang social media. Nothing is bad about social media. Napakaganda o napakapangit, ayon sa gamit. You can use social media to promote the kingdom of God. Or you can use social media for evil practices. So, wala siyang inherent evil in itself. Nasusundan niyo mga kapatid? Ang pera hindi masama. Nagiging masama kapag minahal mo at sinamba mo. Bakit nagiging masama? Basahin po natin. Unang Timoteo 6:9. Basahin po natin mga kapatid at babasahin nyo rin po ito sa bahay. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso, nasisilo sa bitag ng masasama, at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa pag-ahangat na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapit-hatian. Ngayon, mga kapatid, sila na dating nahihiga sa salapi, anong nangyayari sa kanila ngayon? Wala na silang mukhang iharap. Marahil sa kanilang mga kaibigan, sa mga taong nakakakilala sa kanila, yan ang bunga ng sobrang pag-ibig sa salapi.
Hindi agad-agad. Sabi nga, di ba? There was a time na naibigay ko rin itong pag-aaral na ito. Yung hatol sa kasamaan, hindi agad dumarating yan. Takes time. Kaya nga, antay-antay lang. Sa mga taong gumagawa ng masama na parang walang katapusan ang kanilang pagpapakasasa, antay-antay lang. Judgment will come. Harvest will come. Either for good or for evil. Pag gumagawa ka ng mabuti, darating ang pag-ani. Pag gumagawa ka ng masama, darating din ang ani. Aanihin mo ang itinanim mo. Kasi may narinig tayo, saka na ako tutulong pag yumaman na ako. Alam nyo, meron akong bad news sa inyo. Kung nung mahirap ka, hindi ka tumutulong. Pag yumaman ka, hindi ka pa rin tutulong. Alam mo ba yun? Kung yung kakaunting meron ka, hindi mo ma-share, lalo na pag marami na yan. Panghihinayangan mong i-share yan. So the test of a heart that graciously shares is even when you have a few willing ka to share. Naalala niyo mga kapatid, yung babaeng, yung matandang babae, na hindi lamang siya nagbigay ng kanyang ikapu, binigay niya lahat. Out of, yung mga Macedonians din, sabi gano'n sa, I think 1 Corinthians 8 or 2 Corinthians 8, out of their lack, they have given with all their, with generosity in their poverty. Hindi nila inantay na yumaman muna sila. Bago sila magkaloob, bago sila mag-share, bago sila magpasaya ng tao. Alam niyo, madali lang magpasaya ng tao, mga kapatid. Alam niyo ba yun? Madali lang. Hindi ba ako tatanungin kung paano? Paano? Ano? Yung gusto mong gawin sa'yo, gawin mo sa kapwa. Yung gusto mong, ayaw mong lamangan ka, huwag ka man lamang. Yung gusto mong pagpalain ka niya, pala ka. Alam niyo, napakasarap na gumagawa tayo ng mabuti. Hindi dahil masisuklian ng mabuting ginawa natin. Dahil udyok ng banal na espiritu sa puso. Dahil, alam niyo po ba, pagka meron ako, eto ha, may nabili akong damit na hindi kasya. O hindi ko pala talagang type ang kulay. Agad-agad pumapasok sa isip ko, kaya ipinabili ng Panginoon kasi may pagbibigyan ako. Hindi ko pinagsisisihan. Kasi hindi sayang. Baka pinabili ng Panginoon dahil sapatos man yan, damit yan. Kasi may mas mangangailangan. It doesn't have to be thousands of pesos. Just the thought na ginamit ka ng Panginoon para sumaya ang isang tao. Hindi yung ginamit ka ng Panginoon para lumungkot siya. O maramdaman niyang niloko mo siya. O inisahan mo siya. Ang sarap-sarap, mga kapatid, na maging kasangkapan tayo ng Diyos para may sumayang tao. Para may magsabi, salamat, Panginoon. Di ba? Yung nagpasalamat siya sa Panginoon dahil sa ginawa mo, di ba? Hallelujah, praise God yun. Na people remember to thank God because of what you have done. Naalala nilang pasalamatan ng Panginoon dahil sa simpleng ginawa mo. Nakakatuwa po. Minsan naman, kumakain kami sa isang restaurant. Sarap-sarap si Pastor dun sa isang 5 cheese. Pizza na 5 cheese. Sabi niya dun sa nagsiserve, madalis naman kami doon. Sabi niya, ito bang siniserve mo sa amin, natikman nyo na? Sabi nung crew, nung leader, hindi pa po sir eh. Siniserve lang namin, pero hindi namin natikman. Ang sabi niya, sige, order ka ng dalawang pizza. Tinanong niya kung ilan sila, ilan pa sila? Wala? 5? Okay.
So, kung ilan sila, sabi niya, hatiin niyo yan para lahat meron. Yung mga tipong, dapat ba natin gawin yun? Dapat nga, pag kumakain tayo, nakikimura tayo. Minsan sabi niya dun sa, binibilan kami, magkano to? 50 pesos po. Pwede ba 100 na lang? Pero, yun yung sinasabi ko sa inyo, simpleng pagpapasaya ng tao. At sasabihin natin, kasi sayang dapat inipon ko na yun dapat ganito ganyan. Pero ang sinasabi ko po mga kapatid, udyok ng Diyos. Hindi ko naman po sinasabing gawin natin mayat-maya na ipaghihirap natin. Ang sinasabi ko po, kung nakikinig ka sa tinig ng Diyos, huwag mong kang hinayangan pag inutusan ka niyang ibigay kung anong dapat mong ibigay. Dahil higit pa dyan, ang ibabalik niya kapag ikaw ay sumunod sa Kanya. Naalala ko nung isang nagbigay ng hamon si Pastor Rene sa Laguna. I think para sa sasakyan ng pastor sa Los Baños, Laguna. Merong isa doon na kinakausap ng Diyos. Nagtatalo sila ng Diyos. Sabi niya, Panginoon, pag binigay ko ito, kakasal ako, pambili ko ng matrimonial bed. Nanalo ang Panginoon. Sabi ni Guy, nung ikinasal, may nagregalo ng matrimonial bed. Diba? Hindi mo kailangan ipagdamot sa Panginoon kasi may bigyan ka At higit pa, yung isa naman pang-opera. Pang-opera ba? Para sa cancer. Sa isang sakit. At yung pang-operasyon ko ng Panginoon Pero inuudyo ka dyan ibigay. So, medyo kahit, hindi naman labat. Kasi, sabi niya, ramdam niya yung udyok ng Panginoon. So, binigyan niya. Nung nagpa-check up siya, anong sabi? Wala na. Ang kanyang cancer, hindi na siya kailangang operahan. Dahil pinagaling siya ng Diyos. Alam niyo, pag binabaliwala natin ang tinig ng Diyos, hindi namimiss tayo. Kapag pinairal natin yung natural natin pag-iisip, merong mga himala na sana nagiging kabahagi tayo. Pero dahil pinangunguna natin yung ating natural na kaisipan, nagkukwenta yung utak natin. Sayang ito, ilang buwang pagtatrabaho na ito. Nakakalimutan natin na in God's economy, sa kakayahan ng Diyos, ano man ang ibigay mo? Sabi nga, yung kamay mong nagbigay, napakaliit. Yung kamay ng Diyos na nagbibigay, grabe sa laki. Hindi kayang saluhin ng maliit na kamay ng tao. Sana po mga kapatid, maintindihan natin. Sana ma-realize natin. May sinasabi si Pastor Rene lagi na tumatak din sa akin. Sabi niya, pag nagtanim ka, aani ka. Diba? It's a natural fact or law of life. Magtanim ka, aani ka. Tayong mga nag-aantay ng pagpapala ng Diyos. Tanungin natin ang ating mga sarili. Nagtanim ba tayo? May itinanim ba tayo? Bakit ka umaasa ng ani kung wala kang itinanim? Kailangan nagtatanim tayo. Anong itatanim? Saan tayo dapat maging masagana? Sa mabubuting gawa. Hindi sa katiwalian, hindi sa pagnanakaw. Kasi sa mundo yun para dumami. Ang tinatangkilik mo, ang meron ka, magnakaw ka. Kunin mo yung hindi sa'yo. Pero kung tunay kang mananampalataya at pinagkakalian ka ni Kristo, sabi natin, He is our King. We are His kingdom. I don't think na bilang kaharian ni Kristo, papayag siya na maging magnanakaw ka. Papayag siya na yung hindi sa'yo aangkinin mo. Hindi ka matatahimik. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Maaaring meron ka, nakuha mo yung hinahangad mo, pero nanakawan ka rin ni Satanas ng kapayapaan. May ninakaw kang material, pinagnakawan ka rin ni Satanas ng kapayapaan. At anong sabi? Mamimili lang tayo mga kapatid. Anong gusto natin? Kayamanang inihahatid at binibigay ng Diyos?
na walang kasamang kabalisahan, kahilian, kapahamakan, o kayamanang nakuha galing sa sobrang takaw at kasakiman. Takaw sa salapi at kasakiman. Na ang hatid, ulitin ko, kamatayan, kapahamakan, kahilian, kapipitan. At mga kapatid, magwawakas na tayo dito. Kaya ba natin tumanggi? Ang tanong ko kanina, kakayanin ba natin tumanggi? Ang laki ng offer eh. Hindi ko na kailangan magtrabaho. All my life, I can travel the world, go to places, buy whatever I want, live wherever I want. Ang laki-laki ng offer na ito. It will free me from working all my life. Pero mga kapatid, sa totoo, sa natural, ang hirap tumanggi. Pero kakayanin natin tumanggi. Bakit? Kung si Jesus ay tunay na nakaluklok sa trono ng ating puso. Bakit? Bakit anong meron si Jesus? Kung sino si Jesus, siya rin ang Espiritong namamahay, namamayani sa atin. Ano bang ginawa ng Panginoong Jesus? Can we show those verses sa Matthew 4, 8 to 10? Mateo 4, 8 hanggang 10. Ang ganda naman niya. It's a beautiful contrast. Tignan natin ang example ni Jesus nung siya ay tinutokso sa ilang, in the wilderness. Ito ang sabi, basahin po natin. Pagkatapos, dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira ka at sasamba sa iyo. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. So, ang tagumpay ni Jesus, tagumpay natin. Amen? Kung napagtagumpayan niya ang alok ni Satanas, anong inaalok ni Satanas? Sabi ganun, magpatira ka lang sa akin, sambahin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo ang kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. So, bago pa inalok yung mga DPWH officials, yung mga politicians, nauna nang inalok ni Satanas ang Panginoong Jesus. At napagtagumpayan ng Panginoong Jesus ang alok. At sinaway niya, nirebuke niya si Satanas. Sabi niya, lumayo ka. So, simpleng-simple ang paraan para makaiwas sa tukso. Palayasin natin si Satanas sapagkat hindi karangyaan lamang ang alok niya, kundi ano? Kahihiyan, kapahamakan, kabalisahan, kapighatian. May kaakibat na bonus yung alok ni Satanas na karangyaan at kayamanan. Hindi mo nakikita yung nasa likod niyan, nakikita mo, wow, the glitter of gold, the wealth of money, and what it could buy. Pero sa likod nun, mga kapatid, andun na yung pagluha, kahilian, kagaya ng dinadanas nila ngayon. O, nahiga kayo sa salapi, nagpakalunod kayo sa salapi, pero payback time now. Harvest time now. You will reap a harvest of grief and shame and judgment. Sa lahat ng mga, sabi nga, nagpahirap sa mga Pilipino. Hindi tayo mahirap, mga kapatid. Hindi pala mahirap ang Pilipinas. Hindi pala mahirap ang Pinoy dapat. Dapat, in terms of social services, bumabalik sa atin yung mga buwis na binabayad natin. Pero kinukulimbat, ninanakaw. Ang mga pobre, ginagawang mas pobre. Ang mga dukha, hinahihirapan. Pero, anong sabi ng Panginoon, ng banal na salita ng Diyos? The wealth of this world, those who pursue them, will be pierced with sorrows.
At ito ay pinaalam sa atin ng mga kapatid. Huwag na nating sundan ang yapak ng mga tiwali. Huwag nating gawing hangaan sila dahil ang okay na okay sa buhay nila. Kahanga-hanga. Sapagkat alam natin ang balik, ang sukli ng gawang masama. Anong sabi ni Dico Soto? Pandirihan. Pandirihan. Huwag hangaan ang gawang kasakiman at masama. Mga kapatid, let's have a pact. Let's have a covenant. Here in this church, we will not follow the way of the world. Hindi tayo susunod sa agos ng sanlibutan ito. Maring ang inaalok ng Diablo sa'yo, barya-barya lang. 100, 1,000, maliit lang ito, Panginoon. Baka pwede naman. Mga kapatid, 1,000, 1,000,000, 1,000,000,000. Yan ay tanda kapag pumasok ka sa bitag, tanda yan ng isang tiwaling puso. Tanda yan ng isang pusong hindi binago ng Diyos. Tanda yan ng isang puso na hindi pinaghaharian ni Kristo. Kaya wala sa halaga. Sa maliit, kapag sa maliit, sumemplang ka. Hindi mo napagtagumpayan. Lalo na pag malaki. Kung isa 100,000 bumibigay ka, lalo na sa 1,000,000. Lalo na sa 10,000,000. Kaya habang hindi pa tayo mayaman tayo, di ba? Habang hindi pa tayo mayaman, dapat maturuan, mahukog ang puso na magkaroon ng takot sa Diyos. Matakot tayo sa Diyos, mga kapatid. Matakot tayo. Huwag ka matakot sa kahirapan dahil pakakainin ka ng Diyos. Hindi ka niya gugutumin. Diba, napag-usapan na natin doon, nung COVID, ang hirap ng buhay, pero may namatay ba sa gutom dito? Meron bang hindi pinakain ng Diyos sa gitna ng taghirap? Noong mga panahon na yon, 3 taon, pinakain tayo ng Diyos. Sinamahan tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo iniwan. Kaya yung takot na maghirap, takot na baka kung anong mangyari sa ating buhay, tanggalin niyo yan. Pagyamanin natin ang pananampalataya at tiwala sa Diyos, mga kapatid. At araw-araw mararanasan mo ang himala galing sa kamay ng Diyos. Amen.